Mga master, the long wait is over. No, maraming salamat sa lahat ng mga informants po natin nagpadala ng mensahe at nag-inform sa atin tungkol sa email na pinadala ng mga GSIS branches, no, doon sa mga agency authorized officers. At laman nga po ng advisory nila na ito na sa September 9, araw ng Sabado, yung pagsisimula ng kanilang implementation sa tinatawag na GSIS MPL Flex. At dahil nga sa pag-implement ng MPL Flex ay mayroong cut-off doon sa approval ng MPL Plus applications, no? So dapat hanggang bukas ng 1:00 lamang ng hapon yung pag-approve ng mga MPL Plus applications. Ano man pong magiging application sa MPL simula po 1 PM bukas ay hindi na po ika-consider ng GSIS, wala pong mangyayari, and they will be required to reapply pagdating ng September 9 doon na sa MPL Flex. So kung gusto po ninyo na MPL Plus ang ma-avail, mag-apply na po kayo ng MPL Flex, MPL Plus ngayon at hanggang bukas ng umaga, no, para ma-approve na rin ng inyong AAO. Dahil pagkatapos po ng 1:00 ay MPL Flex na yung i-consider ng GSIS. Muli po nabanggit ng GSIS ito pong mga mahalagang impormasyon tungkol sa MPL Flex, no? From 7% na kasalukuyang MPL Plus, magiging 6% na lamang ito computed in advance para doon sa mayroong at least 3 years na premium contributions. So kung hindi po kung hindi po umabot ng 3 years ang inyong contribution, malamang nasa 7% pa rin ang inyong pong interest rate. Tapos yung long term ng loan magsisimula sa 1 year hanggang 15 years. So hindi po nangangahulugan na kung ikaw ay eligible sa 15 years, dapat 15 years talaga yung inyong applyan, no? Meron po tayong choice na mamili, kahit 1 year ay pwede pong maging loan term, no? Depende po sa atin if we will avail the longest possible loan term. At mas relax na rin ang eligibility requirement para sa mga loans. Kahit nga daw ay meron ka pa lamang 1 month contribution, pwede ka na mag-avail sa MPL Flex. Pero hindi po dito binanggit na 1 month ka pa lamang ay 15 years na ang pwede ma-avail. Hindi po yun binanggit. Sa MPL Plus mga master, yung current MPL, 3 months kasi yung minimum na requirement para maka-apply sa MPL Plus, no? At dito sa MPL Flex, from 3 months gawin nilang 1 month na lamang. Pero of course, I don't expect na kung 1 month ka pa lang ay pwede ka mag-avail ng 15 years, no? Tandaan po ninyo na yung 6% interest rate para lamang sa mayroong 3 years premium contribution. So kung hindi ka pa umabot ng 3 years, 7% po yung inyong interest rate. So dito po ay ang sinasabi, no, ito po yung nabanggit natin kanina, kapag hindi po na-approve ng AAO ang MPL Plus application pagkatapos ng 1 PM bukas, automatic na makancel ang nasabing application at ang mga nag-apply ay papayuhan na lamang na muling mag-apply pagdating ng September 9 under the MPL Flex. So parang dalawang tulog na lamang, no, yung atin pong kinakailangan at talaga pong abot kamay na itong MPL Flex na ito. Hindi pa rin po natin nakita yung complete talaga na guidelines na nasabi pong loan, kaya tayo ay patuloy pa rin nag-aabang, no, dahil kapag nandyan po yung guidelines, mas ma-explain po natin sa inyo ito pong katangian ng MPL Flex na ito. And if possible, magkaroon pa tayo ng comparison, no, from MPL na original into MPL Plus into MPL Flex, no, kung ano yung mga mahahalagang pagbabago na ginawa ng GSIS na pwede po mapapakinabangan ng mga miyembro nila, no. So sa ngayon ay sinubukan po natin yung Facebook page ng GSIS at maging kanila pong website at wala po tayo nakita, sa kasamaang palad wala po tayo nakita na guidelines talaga ng MPL Flex.
no? Siguro kung mayroon kayong link dyan o mayroon kayong kopya, pa-share naman ng atin po maibahagi sa mga GSIS members. Pero kahit wala po tayo makikita sa ngayon, I believe na baka bukas or sa Sabado ay nandyan na po yung guidelines para po titingnan ng mga GSIS members. Of course, hindi po tayo pwede mag-apply ng isang loan kung hindi po natin masyado naiintindihan kasi mahirap na po, no? At pagdating ng araw ay sising-sisi tayo sa ating sarili at hindi natin inalam muna yung mga guidelines bago tayo nag-apply ng loan. So mahalaga po na mapag-usapan muna at maintindihan yung terms and conditions ng mga loan. Hindi lamang po ito for GSIS, no, maging sa mga bangko na rin. Pero ito kasing MPL Flex, alam natin marami po yung nag-aabang, no? Halos araw-araw ang daming mensahe na tatanggap natin, nagtatanong kailan ito effective, kung sila ba ay pwede nitong gawin nila, itong ganito, kung pwede ba nilang magawa gamit sa MPL Flex. Talaga pong hindi pa muna natin masasagot hanggat wala tayo makikita na official guidelines na nasabi pong loan offer ng GSIS. Pero hindi naman po magtatagal at lalabas yung guidelines, kaya make sure na kayo po ay naka-follow dito sa ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel para updated sa mga susunod na mga pangyayari dito sa MPL Flex. No, abangan po yung gagawin nating comparison sa tatlong version ng MPL nitong GSIS na ito at kung paano nag-evolve at paano ito naging mas malawak yung natutulungan. No, tandaan po natin na ito po ay utang, utang po ito. And let us take this moderately, no? Kapag hindi naman talaga pangangailangan ay wag muna, no? Pero tayo po ay nangangailangan, pwede naman po mag-avail ng loan, no? Pero choice pa rin po natin if we will avail the highest possible loan amount, if we will avail for the longest possible na loan term, no? Depende pa rin po yun sa atin, depende po sa ating needs at depende po sa atin pong kakayahan to pay, no? Sa atin pong net take home pay. So abang-abang na lamang tayo sa mga susunod na mga pangyayari dito po sa MPL Flex na ito, and make sure na kayo po ay nakasubaybay sa ating mga susunod na mga uploads para po kayo ay updated sa mga latest sa issues ng MPL Flex.